Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat. Today is April 30, 2026. Time check po tayo, 1:37 in the afternoon. Muli, balik po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, Lectio Divina. At tulad ng dati, bago po tayo magsimula, kayo po ay inaanyayahan ko para sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, O Holy Spirit, fill our hearts with your holy gifts. Let our weakness be penetrated with your strength this very day, that we may fulfill all the duties of our state conscientiously, that we may do what is right and just. Let our charity be such as to open no one and hurt no one's feelings, so generous as to pardon sincerely any wrong done to us. Assist us, O Holy Spirit, in all the trials of life, and enlighten us in our ignorance. Advise us in our doubts, strengthen us in our weakness, help us in all our needs and embarrassment. Protect us in temptations and consoles us in afflictions. Graciously hear us, O Holy Spirit, and pour your light into our hearts, our soul, and our mind. Assist us to live a holy life and grow in goodness and grace. Amen. Come, Holy Spirit, come with your light, with your grace, with your strength, with your consolation, with your charity, that we may be worthy to live a life of holy love. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Regina Pacis, Queen of Peace, pray for us. Regina Apostolorum, pray for us. God's legions of angels, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi. Magandang gabi. Nagkamali na. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nasabi ko na hindi natin o hindi ko pakikialaman ang ebanghelyo para sa araw ng linggo bilang paggalang na rin sa mga pastor, sa mga pari ng ating simbahan. Ngunit sa pag-aaral natin ngayon, gusto ko pong balikan ang ebanghelyo na binasa at ibinahagi noong April 26 at araw po iyon ng linggo. Hindi po ito paglabag sa nasabi ko na hindi ko pakikialaman o hindi natin pakikialaman ng araw ng linggo. Ay isip ko lang na kailangang balikan. Naisip ko lang na kailangang balikan dahil ang mensahe napakaganda na kailangang ulitin. Ang mensahe kailangang balikan at ulitin para sa ikabubuti nating lahat. So, April 26 is Sunday. Ito po ay fourth Sunday ng Easter at tinawag din na Linggo ng Mabuting Pastol, Good Shepherd Sunday. At ito rin ay inilagak bilang araw ng pananalangin para sa mga bokasyon, World Day of Prayer for Vocations. So yan po ang ating ebanghelyong pag-aaralan. Babalikan natin muli, parang ang kulit babalikan natin muli ang ebanghelyo na ipinahayag sa atin noong April 26, araw po ng linggo. Simulan na tayo. Simulan na po tayo. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ
according to John, according to Saint John, chapter 10, verse 1 to 10. Glory to you, O Lord. Jesus said, Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate, but climbs over elsewhere, is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice as he calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him because they recognize his voice. But they will not follow a stranger. They will run away from him because they do not recognize the voice of strangers. Although Jesus used this figure of speech, they did not realize what he was trying to tell them. So Jesus said again, Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they might have life and have it more abundantly. The gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, praise to you, Lord Jesus Christ. And so, yun po yung ating ebanghelyo na naipahayag sa atin muli noong April 26, Sunday, Good Shepherd Sunday, World Day of Prayer for Vocation, fourth Sunday of Easter. Iyon ay pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili sa atin bilang siya na mabuting pastol. Sa panahon niya, nung siya'y naparito, marami ang nagpapakilala na sila'y mga pastol. At maaaring ito'y ipinahayag sa atin ng Panginoon at relevant pa rin sa kasalukuyan na tayo'y maging mapagmatsyag, na maging mapanuri sa mga taong nagpapakilala na sila'y pastol. In order for us to understand deeply this gospel, according to the date, April 26, 2026, which also our church pointed out as the Good Shepherd Sunday and the World Day of Prayer for Vocations, let's first look into these words. Sa aming mga guro, ganito kasi yan eh. Madalas, pero hindi naman lagi, pero madalas, to us teachers, we often referred to this part of the lesson as the unlocking of difficulties. What difficulties? May mga salita na hindi ganap na nauunawaan ng aming mga estudyante. And so therefore, para siyang salitang nakakandado. Yeah, para siyang salitang nakakandado. At para mabuksan ng kanyang pagkakandado, kailangan itong bigyang kahulugan. Yan lang yan. Unlocking of difficulties. Where certain words are clearly defined and explained.
Okay? So from the gospel, what are these words na nakita ko that I think we must look into? One is sheep. Two is the sheepfold. Three is the shepherd. And fourth, the gatekeeper. Yan. The sheep, the sheepfold, the shepherd, gatekeeper. How many of us, how many of us talagang pinag-isipang mabuti, pinagnilayang mabuti kung ano ang kahulugan ng mga salitang yan. Sheep, sheepfold, shepherd, the gatekeeper. Sheep, tupa, mga tupa. Sheepfold, kawan. Sheepfold, kawan. Shepherd, pastol. Gatekeeper, tagapag-ingat ng pinto. Siyang nagbubukas at siyang nagsasara ng pinto. Gatekeeper. With the first one, we are the sheep who entered the sheepfold through the waters of baptism. Okay? Tayo yung mga tupa na nakapasok sa kawan, the mystical body of Christ, sa katawan ni Kristo, na simbahan sa pamamagitan ng tubig ng pagbabautismo. Hindi naman mahirap intindihin, di ba? So, pagkatapos nating maging binyagan, tayo'y nagiging tupa ng Panginoon at tayo'y nakakapasok sa kawan. Tayo'y nakakapasok, tayo'y nakararating. We enter the sheepfold. Okay? So the sheepfold, again, is the mystical body of the church. And we entered this body again through the waters of baptism. Paulit-ulit. Tulad nga po ng sinabi ko, may mga bagay na kailangang ulitin dahil kailangan. Hindi dahil makulit. Okay, hindi dahil makulit, kundi dahil kailangan. Kailangan ulitin. Kailangan ulitin dahil kailangan. Okay. To repeat because it's necessary. The sheepfold is a mystical body of the church, and when some of us have been scattered or get lost, kung ilan sa atin ay nawala, napunta sa ibang lugar o napunta sa ibang kawan, ang shepherd na talagang shepherd, totoong shepherd, hindi niya mapababayaan iyan. A shepherd will look into the scattered sheep or sheep that get lost in their way. So the shepherd himself will search for us. The shepherd will seek us out. So to be definite, to be exact, or to be precise about it, the shepherd, sa ebanghelyo natin ngayon, the shepherd is Jesus himself. Jesus is saying to us, I am the shepherd, and not simply a shepherd, but a good shepherd. We are the sheep. Jesus, he has come to gather to look after to us. If we get lost in our way or scattered. And Jesus, not just a shepherd, but a good shepherd. Biglang, pag ano ko nung scattered, bigla akong naalala yung sugal. Ewan ko ba kung bakit. May sugal ang cellphone. Tawag ay scatter. Okay. Hindi naman ako nawawala sa mga bali-balita. Okay. May sugal sa cellphone na ang mga tao
nahihimok na ganon, magsugal ng magsugal. Tawag nila ay scatter. Ano bang ginagawa ng mga batang to? Ano bang ginagawa nila? Tutok na tutok sa cellphone? Okay. Tapos, ay nako, sir, di mo alam. Nag-scatter yung mga yan. Yung pala yun, sugal. Nagsusugal yung mga yan. Okay. So, kung saan na napunta. Again, the shepherd will seek us out kung tayo'y sumambulat, kung tayo'y napunta sa mga lugar na hindi dapat, kung tayo'y mawawala, kung tayo'y mawawala, nawawala sa buhay. So, the shepherd is Jesus himself. We are the sheep. He has come together to look after to us. And Jesus is not just a shepherd again, but a good shepherd. Paulit-ulit, repeating because it's necessary. These verses or two verses is directly saying that. Okay, itong mga talatang ito, dalawang talata. Behold, I myself will search for my sheep and will seek them out. As a shepherd seeks out his flock when some of his sheep have been lost or scattered, I will seek out my sheep. Si Jesus ang nagsasabi niyan. Hindi po ako. That is Jesus saying that to us. I myself will search for my sheep and I will seek them out. As a shepherd seeks out his flock when some of his sheep have been lost or scattered, I will seek out my sheep. Sabi ng Panginoong Jesus. The conception of this image of Jesus as the Good Shepherd has a messianic meaning to the Jews who are listening. Itong paglalarawan ni Jesus ng kanyang sarili bilang ang mabuting pastol ay may messianic meaning. Ano ba yung messianic? Yung kanyang pagka-Diyos bilang manunubos. Kahulugan ng kanyang pagka-Diyos bilang manunubos. Okay. Sa mga Hudyo, iyan yun. Good Shepherd. The Good Shepherd has a messianic meaning to the Jews who are listening. Again, why? Dahil nung panahon na yon, sa kanilang kultura, maraming nagpapahayag na sila'y mga pastol. In their time and culture, many are saying or proposing that they are shepherds. So a shepherd is someone, or shepherds in plural form, are someone who leads. Siyang namumuno, siyang gumagabay. Someone who take care of the people. Someone who nourish the people, protect the people, serve the people. Pero itong mga pastol na ito na tinutukoy nung panahon ni Jesus, are they true shepherds? Are they real shepherds? Are they true shepherds in reference to the time of the Lord? So going back at the first verse of the gospel, balikan natin. In all truth, I tell you, anyone who does not enter the sheepfold through the gate, but climbs in some other way, is a thief and a bandit. Magnanakaw at tulisan. Silang mga nagsasabi na sila'y pastol, ngunit hindi naman talaga sila
nagpapastol ng tama. In all truth, I tell you, anyone who does not enter the sheepfold through the gate, but climbs in some other way, is a thief and a bandit. In all truth, take note of it, in all truth. Jesus is saying directly, walang pasikot-sikot. Jesus is saying directly, walang pasikot-sikot, without any lies or beating around the bush. These people are not true shepherds. Bakit? Kung nakita ni Jesus na sila'y tunay na mga pastol, sasabihin pa ba yan ni Jesus? At sinabi din yan upang lagi tayong paalalahanan na kung tayo man ay magiging pastol ng kawan, hindi dapat maging ganyan. These people are not true shepherds. They are shepherding themselves. They are shepherding their self-interest. And their motives are questionable. The purity of their intentions, selfish, stingy, and greedy. True shepherds are not supposed to be that. True shepherds are not supposed to be that. Confined to the self, makasarili, na me, ako, myself, I. Synonymous yung tatlong salita. Me, myself, and I. So how are we going to recognize then true shepherds? Paano natin makikilala ang isang pastol kung siya'y tunay na pastol? Ang sagot, wala na ring pasikot-sikot. Ang sagot, titignan natin ang halimbawa ng mabuting pastol na siya ngayon, si Jesus. How are we going to recognize true shepherds? Titignan natin ang mga halimbawa ng ating mabuting pastol, si Jesus. Si Jesus ay dumating hindi upang magnakaw, hindi upang pumatay o maging bayolente. Ang daming ginawa sa kanyang pagkakamali, sinampal, dinuraan. Ganun ang ginawa kay Jesus. An act of violence. Pero naging tugon ni Jesus. Ano naging tugon ni Jesus sa mga ito? Hindi siya dumating. Hindi siya gumanti ng karahasan sa karahasan. At hindi siya dumating upang manira. Dumating siya upang tayo, sinasabi, ang mga tupa, na kabilang sa katawan niya, the mystical body of himself, Christ, ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Nasa scriptures din po yan. That we may have life and had this life to the full or in its fullness. Last verse. Jesus emptied himself. Not for himself, but for us. Kenosis. Kenosis. In Christian theology, kenosis is the act of self-emptying. The self-emptying of Jesus himself. This kenosis is used in the epistle to the Philippians. Jesus made himself nothing but a master
a friend, our Lord and Savior, our King, who emptied Himself. Saan yan? Philippians chapter 2, verse 7. Kenosis as the act of self-emptying of Jesus. This word, kenosis, is used in the epistle to the Philippians, chapter 2, verse 7. Jesus made himself nothing but a servant, a friend, a savior. He emptied himself to the point, to the point na maipako siya sa krus. Again, ang krus marami pa rin minamasama ang krus. Hindi masama ang krus. Meron pa nga pinapatanggal ang krus sa mga ospital. Dahil hindi naintindihan ang mensahe ng krus. Kung walang krus, kung walang pagpapakasakit, kung walang pagsasakripisyo ni Jesus sa krus, may kaligtasan ba tayo? Wala tayong kaligtasan. Ganun kapayak ang mensahe ng krus. Malalim pero pwede ring tignan na payak na dahil sa krus, tayo nagkaroon ng kaligtasan. Dahil sa krus, sa pagsasakripisyo ni Jesus sa krus, tayo nagkaroon ng kaligtasan. Tayo'y natubos. Blessed are you, God, for by your holy cross, you are redeemed the world. Kaya yung sabihin, walang kwenta ang krus, tanggalin ang krus, masama ang krus. Teka muna, teka muna, teka muna. Mag-isip tayo. Again, kung walang krus, kung walang pagpapakasakit at sakripisyo ni Jesus sa krus, magkakaroon ba tayo ng kaligtasan? Agutin natin ng tama't tapat. Magkakaroon ba tayo ng kaligtasan kung wala ang krus kung saan naipako ang Panginoon? So, sasabihin natin, walang kwenta ang krus, tanggalin ang krus. Mali, mali, mali. Ibig sabihin, pagpahalagahan natin ang mensahe ng krus. Ipinapakita ng krus ang pagpapakasakit ni Jesus sa krus. Ipinararating sa atin ng krus ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Ang mensahe ng pag-ibig ng Ama, Diyos Ama, at ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos Anak. Kasama ang Espiritu Santo. Kasama ang Espiritu Santo. Okay? Naroon din sa krus ang mensahe ng Espiritu Santo. Anong Espiritu Santo? Siyang gumagabay at gumabay sa atin upang maintindihan ang hiwaga, ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa krus. Yun naman ang naging role ng Holy Spirit. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, naunawaan nating mabuti kung ano ang mensahe ng krus. At ano ang mensahe ng krus? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayon, balikan natin yung shepherd. Tignan natin ang mga kinikilalang leader o pastol at mga taong nagsasabi na sila'y pastol, na sila'y leader o pastol. Sila ba ay nagiging tunay na mga pastol? O sila ay napupuno lamang ng tungkol sa kanilang sarili? Walang kenosis. Ang sentro ba
ng kanilang paglilingkod ay nababahiran ba ng mga pagkamakasarili? Ito ay mga tanong ng hindi nagbibigay hatol o condemnation. So, sino ba naman ako para humatol o magbigay hatol? Ito ay mga tanong ng pagsasaliksik. Ito ay mga tanong lamang ng pagsasaliksik. At hindi masamang magsaliksik. Ang mga kinikilalang leader o pastol sa kasalukuyang panahon, sila ba ay nagiging tunay na mga pastol sa kawan? Tunay na mga leader o sila ay napupuno lamang ng tungkol sa kanilang mga sarili? Ang sentro ba ng kanilang paglilingkod ay nakasentro sa Diyos at sa kapwang kanilang pinaglilingkuran? O sa kanilang paglilingkod, nababahiran ba nito ng kanilang makasarili? Mga tanong na hindi nagbibigay hatol o condemnation. Sino ba naman ako muli para humatol o magbigay hatol? Ito ay mga tanong lamang ng pagsasaliksik, paghahanap sa katotohanan. At sabi ng Panginoon, ang katotohanan ng nagpapalaya rin naman sa atin. Subukan natin pumasok sa mga simbahan at tignan natin kung ang pastor na namumuno sa simbahan na yan, ministro o kahit pari sa kanyang sarili, without partiality, sige, tabla-tabla na, without partiality, try to enter a church and see if the pastor, the minister, or even the priest himself, without partiality, tabla-tabla na, wala na bang alam kundi manghingi ng manghingi ng manghingi, knows nothing, insist on nothing else but what to receive from the sheep rather than what they can give. To be served than to serve. Sinasabi ng Panginoon, siya'y naparito upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Ngayon, pagpasok natin sa anumang simbahan, nakikita natin na yung namumuno, pastor, ministro o pari, hindi talaga siya naglilingkod, kundi sa bawat paghingi niya, binubusog niya lang ang kanyang sarili, ng kanyang bulsa. Gusto niya lang matugunan ang mga bagay na gusto niyang magkaroon siya. Na to be served and to serve. Ito bang paring ito? Ito bang pastor na ito? Ito bang ministro na ito? Ginagawa niya ba talagang maglingkod nang walang hinihinging anumang kapalit? No rewards, no recognition, and no even thank yous? Think again. Think again. May mga nagsasabing pastol sila na ganyan. Yung iba, dinedemand pa. Igalang niyo ko. Do not question my authority as your pastor. So that is to be recognized. Recognition. Rewards. Anong rewards? Sabihin, kapagkat ako'y ginagawa ko ang aking tungkulin, dapat lang na ako'y bigyan. Eh kung hindi ka mabigyan, dahil yung kawan ay hirap din, ipipilit mo pa rin na dapat kang bigyan. Pag hindi nagbibigay, para kang galit, pupuntahan mo pa sila sa bahay.
check mo pa ang record. Bakit di ka nakapagbigay? Bakit di ka nakapagbigay? At tapos kahit anong sabi ng dahilan, kahit tama naman ng dahilan, nasabihin pa rin, mali, gawan mo ng paraan. Dahil talagang dapat kang magbigay. May pamimilit, may constraint, may constraint. If these people are constraining you with nothing but only of what they can get from you, mag-isip tayong muli. Think again. You might be in a wrong church. You might be in a wrong sheepfold. And the better option is to get out. Get out. Sa simbahan na yan, get out. Nakita mo, yung pari, yung pastor, yung ministro, and they are constraining you. Malaki, very demanding sa kung anong maibibigay mo. At kapag di ka makapagbigay, pupuntahan ka pa, tahanapin, kukulitin, at sasabihin, bakit di ka nagbibigay? Sasabihin, di ba ang trabaho mo ganito? At dahil ito ang trabaho mo, di ba? Malaki dapat ang ibigay mo. Hindi ka nagbibigay, nagkakaroon ka ng kasalanan. Yun, parang binlockmail ka pa dahil sa hindi mo pagbibigay. At kahit sabihin mo, ito po kasi ang dahilan kung bakit di ako nakapagbigay. Sasagot, ano ang karaniwan? O naisip ko lang. Gawan mo ng paraan na ikaw ay makapagbigay. So may pamimilit sa pagbibigay. Di ba pwedeng magbigay ka ng kusang loob nang walang anumang pamimilit? Eh kung yung leader at pastol ng simbahan may pamimilit para sa iyong pagbibigay, teka muna, baka namamali ka sa simbahan na naroon ka. At anong magandang pagpipilian? Malis ka na dyan. Iwan mo na yan. Dahil pag di mo iniwan at nanatili ka dyan, klaro naman, nakikita mo na ikaw ay parang inaabuso na. Nagiging patuloy ka ring biktima ng makasariling pang-aabuso na yan. Nandiyan na po. Ganyan talaga. Kuminsan ako mag-express ng sarili. Ang sinabi ko na rin, masanay na po kayo sa akin. Tumatanda na ako. Siguro kasama na nga yun. Nagiging prangka, straightforward. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Pero malimit. Again, kung yung pastor, leader ng simbahan, ministro, at kahit na pare, without partiality, wala nang ibang ginawa. Kundi, pilitin ka na magbigay, pilitin na magbigay, kahit may dahilan ka ng hindi makapagbigay, monetary ang usapan na may dahilan upang hindi ka na makapagbigay dahil nagipit ka o nagigipit ka. At pipilitin ka pa rin sabihin, gawin mo ng paraan. Teka muna, baka nasa mali ka pong simbahan, baka nasa mali ka pong kawan. Ang pinakamaganda, umalis ka na dyan. Dahil kung hindi ka alis yan, ikaw din patuloy at patuloy na pinababayaan mo ang iyong sarili na mabiktima ng isang makasariling pang-aabuso ng matatakaw, makasariling mga
nagsasabing pastol sila. Even God's word is often abused. God loves a cheerful giver. Tuminsan ang laki, nakatarpaulin dun sa loob ng simbahan. God loves a cheerful giver. Alam naman na nila yon na ang Diyos ay nalulugod sa mga taong nagbibigay ng kusang loob ng walang anumang pamimili. Tapos ikaw mamimili. Mas gagamitin mo ang salita, tatarpulin mo ng pagkalaki-laki sa harap at gitna ng simbahan na parang halos ipagduldulan mo na sa mukha nila. God loves a cheerful giver. Hindi ba rin nila alam yan? Lalo na kung sinabi mo na rin naman yan o ipinaalala mo na rin naman yan. Huwag naman nating mukhaing mangmang ang kawan. Yes, it is. Totoo yun. God loves a cheerful giver. Totoo yun. Yes, it is. But also, handaan nating mabuti, nakikita ng Diyos ang ating mga puso, ang ating mga isip. Nakikita ng Diyos ang inyong mga iniisip, ang laman ng inyong mga puso. Kapag tuwing sinasabi nyo, God loves a cheerful giver, sino ba itong nanghihingi ng love offering at nangungulit pa ng nangungulit tungkol dyan sa love offering na yan? May pamimilit with constraint. Sunod na tanong, saan kaya niya talaga dinadala yung mga nakukuha niya na yan, love offering? Hindi rin masama yun. Hindi rin masama yun. Tapos, pag, pag sinasaliksik mo kung saan nila dinadala, galit sila, sabi na, ibinigay mo, at dahil sa akin na, ibinigay mo sa akin, at dahil sa akin na, dahil binigay mo, huwag mo nang questionin kung saan ko dinadala. At pagkatapos, makikita mo, ang mga sasakyan niya, hindi karaniwang sasakyan. Ano bang trabaho niya? Ayun, pastor ng simbahan. Kung yun lang ang trabaho niya at medyo maliit ng kawan na pinamumunuan niya, walang malinaw kung saan nanggaling ang kanyang pagbili sa mga yan na ginagamit niya. Hindi masamang magtanong, hindi masamang magsaliksik. Sino ba itong nanghihingi sa akin ng love offering sa simbahang ito? At saan niya ba ito dinadala? Di pwedeng nanghihingi siya ng nanghihingi, ikaw nakabisikleta, tapos siya naka-Mercedes-Benz, naka-SUV. Saan kaya niya talaga dinadala ang mga nakukuha niya? Na ibabalik niya ba ito sa mga tupa? O nagagastos niya sa kanyang mga luho? Hindi ko naman sinasabing wala silang pangangailangan. Natural, may pangangailangan sila.
Pero kapag nakita mo naman na yung kanilang pangangailangan na yan, sobra na sa pangangailangan na hindi na masabing pangangailangan, kundi nagiging luho na lang, pwede namang bumili ng isang ordinaryong sasakyan. Tapos pero siya, ang kanyang sasakyan, talagang branded, Mercedes-Benz, yan. Na ibabalik niya ba ang kanyang mga nakukuha sa kawan, sa tupa? O hingi siya ng hingi, hingi lang siya ng hingi para sa kanyang sarili? Yan ang masakit na katotohanan. Kapag siya hingi na lang ng hingi para sa kanyang sarili, questionable ang kanyang motibo, questionable ang kanyang mga intensyon. Tuwing sasabihin niya, God loves a cheerful giver. Questionable ang motibo, questionable ang intensyon sa pagsasabi, God loves a cheerful giver. Hindi masamang saliksikin mo saan niya dinadala ang mga nakukuha niya galing sa mga naibibigay ng kawan. Wala namang masama doon talaga eh. Kapag nagsasaliksik ka. Transparency ba? Transparency. Ang simbahan ba natin may transparency? May transparency ba siya sa kanyang mga nakukuha? Hindi dahil nagdududa ka sa kanya, kundi yun lang talaga ang dapat. Di ba sabi, hindi makikinig o dapat makinig ang mga tupa sa mga hindi totoong pastol. Hinahanap mo rin ang katotohanan tungkol sa kanya. Ang sabi, lumalayo, dapat lumayo ang mga tupa sa mga hindi totoong pastol na ito. Si Jesus din nagsabi niyan sa Ebanghelyo natin. Hindi makikinig o dapat makinig ang mga tupa sa mga hindi totoong pastol. Ngunit dapat lumayo sila sa mga hindi totoong pastol na ito. Look, from what are they asking? Can it be? Ito na ang tanong. Can it be for shameful personal profit only? Shameful personal profit only? Pinagkakakitaan ka na lang ba? Only for shameful profit? Di natin alam. At di ko sinasabi bilang paghuhusga. Ninasabi ko dahil yan din naman ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ng ating mabuting pastol. We do not know, but God definitely knows it. Kung tayo'y nagiging totoong pastol o manlolokong pastol. At manloloko mo ba ang Diyos? Hindi. Siyempre, hindi. I am not, I am not discouraging, or I'm sorry, nagkamali. I am not encouraging you to distrust your pastors, your ministers, your priests, our priests. I'm not encouraging you to distrust them, the pastors, the ministers, the priests, without partiality. But what I am saying is, and keep on saying is, be watchful. Mag-ingat ka naman, be cautious, be watchful. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Huwag mong pababayaan ang sarili mo na maging biktima ng mga taong ito. Do not let yourself be a victim of this selfish, false,
shepherds. That in their selfishness, they are becoming ravenous. Ayan, another salita. Ravenous. It is the Lord that warns us in this gospel. It is the Lord. Binabalaan tayo ng Panginoon sa Ebanghelyo na iyan. Totoo iyan. Maraming nagpapakilala na sila'y pastol. Pero kailangan nating tignan ang kanilang motibo at intensyon. Ito ba'y dalisay na motibo? Ito ba'y dalisay na intensyon sa kanilang mga panghihingi? Na kahit sabihin nilang nanghihingi para sa Diyos, nanghihingi sila para tumulong. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Dahil kung hindi yun totoo, halimbawa hindi totoo, nakikita mo naman sa lifestyle niya. Nakikita mo naman makikita naman natin sa lifestyle niya. Wala nang ibang pinagkakakitaan, kundi maging pastor, ministro, o pari, tabla-tabla. At ang pari, meron pa siyang panunumpa, lalo na sa mga reliyoso na mamumuhay ng simple o payak. The vows of poverty. The vows of poverty. Ang mga reliyoso, mga pari, madre, mga brothers or sisters, sa mga religious congregations, meron silang panunumpa na yan, na mamumuhay sila ng simple o payak. Ang larawan ng mabuting pastol ay larawan din ng mabubuting pinuno na inuuna ang kabutihan ng kanilang mga pinamumunuan higit sa kanilang mga sarili, higit sa sariling tiyan, higit sa sariling bulsa, higit sa sariling pakinabang, higit sa sariling kapakanan. Inuuna ang kapakanan ng kawan. Sinabi ni Jesus, ang tunay na pastol, mauuna sa kanyang mga tupa. At ang tunay na pastol ay nag-aalay ng buhay para sa kapakanan ng kanyang mga tupa. Hindi ibig sabihin na siya'y magpakamatay para sa mga tupa. Hindi naman na kailangang umabot doon. Mga mumunting kamatayan na sarili na hindi literal na kamatayan. Naglalaan ng oras, paglalaan ng oras para sa kawan. Yan. Maliit na kamatayan sa sarili. Yung presensya sa kawan. Availability. Time. Availability. Presence. Time, availability, presence. Higit sa sariling tiyan, higit sa sariling bulsa, higit sa sariling pakinabang, higit sa sariling kapakanan. Ilan-ilan na lamang silang ganyan. Ang mabuting pinuno o pastol ay may malinaw na talaan ng kanilang mga prioridad, ng kanilang mga dapat gawin. Sa kalahatan, para sa kawan, para din sa sarili, para sa bayan, na kanilang pinaglilingkuran, at higit sa lahat, para sa Diyos. Meron silang prioridad, listahan ng prioridad
kung ano ang mga dapat gawin. At nakalista itong mga prioridad na ito ayon sa mga pangunahing kailangang gawin. Sa kanilang prioridad o talaan ng mga dapat gawin, dapat una ang Diyos, sumunod ang kapwang nasa ilalim ng kanilang pamumuno o pangangalaga, at maihuli na lamang nila ang kanilang mga sarili. Kapag para sa isang pinuno, sabi ni Father Jerry, ayun naman tayo kay Father Jerry Orbos, SBD, kapag para sa isang pinuno o pastol, magkabali-baligtad yan, may malaking pagkakamali, magkakaroon ng suliranin. Halimbawa, may una ang sarili, una sa Diyos. May una kahit na ang kapwa. May una kahit na ang kapwa sa Diyos. Hindi pwedeng mauna ang kapwa. Paano mo mapaglingkurang mabuti ang kapwa kung hindi mo inuna ang Diyos? Paano ka ba makapaglilingkod ng maayos sa iyong kapwa? Tignan mo ang halimbawa ni Jesus ng Diyos. Kung paano siya nagsakripisyo at nag-alay ng sariling buhay. He who emptied himself. Kapag naisa puso mo yan, naisa-isip mo na yung mabuti si Jesus, ang aking mabuting pastol, nakikita ko ang kanyang mga halimbawa tulad ng paghuhugas ng paa sa kanyang mga alagad, ang mensahe nito, ang mensahe ng paglilingkod, then mas lalo kang makapaglilingkod ng higit sa kawan. Dahil si Jesus ay naging iyong guro at Panginoon na nagbigay halimbawa ng tunay na pagiging mabuting pastol. Una ang Diyos. Pag inuna mo ang Diyos, magagawa mo ng mas maayos sa mga dapat mong gawin. Sumunod sa Diyos, sa iyong kapwa at kahit na sa iyong sarili. Kapag naiuna ang sarili, una sa Diyos at sa kapwang dapat paglingkuran, ito'y nagiging isang malaking pagkakamali. Sabi ni Father Jerry, huwag natin pagbali-baligtarin. Huwag natin pagbali-baligtarin. Tingnan mo, bilang halimbawa, punta akong simbahan, magsisimba ako, kailangan kong manalangin, kailangan kong magdasal. Would you like to join me? Sasabihin mo sa iyong kasama, sasabihin mo sa iyong asawa, sasabihin mo sa iyong mga anak, sasabihin mo sa iyong mga kaibigan. Pupunta ako ng simbahan, magsisimba ako, kailangan kong magdasal. Would you like to join me? At ang sagot nila, hindi, marami akong gagawin. Ang gagawin mo? Dahil di sila sasama sa iyo, di ka natutuloy sa pagsisimba at pagdadasal mo, di ka natutuloy. Hindi dapat ganoon. Mahala kayo dyan. Mahala kayo dyan. Basta unahin ko ang Diyos. Sinabi ko naman na, punta ako ng simbahan, magdadasal ako, kailangan kong magdasal, kailangan kong magsimba, kailangan kong marinig ang salita ng Diyos, kailangan kong matanggap siya sa Eucharistia. Would you like to join me? Sasabihin, hindi, ayoko, marami akong gagawin. So, ang gagawin mo, dahil yun ay sinabi ng kaibigan na iniimbitahan mo, dahil sinabi ng iyong asawa o dahil sinabi ng iyong anak, hindi, ayoko, marami akong gagawin. Papapigil ka na doon o dahil wala kang kasama. Ano simbahan, papapigil ka na doon, hindi ka na magsisimba. Kasi sabi nila, hindi sila makasasama sa iyo. Yun lang, simpleng halimbawa, unang Diyos, bahala kayo dyan. Basta ako,
magdarasal, sako magsisimba. Dahil iyan din ay kabutihan para sa aking sarili. Tungkulin ko rin iyan sa aking sarili. Ulit, una ang Diyos, sunod ang kapwa, at huli ang sarili. Pagbali-balig ta rin, sabi ni Jerry, ni, I'm sorry, Father Jerry. I'm sorry. Sabi ni Father Jerry, huwag natin pagbali-baligtarin. Dahil pag pinagbali-baligtad natin yan, saan man malagay ang Diyos sa pangalawa o pangatlo, malaki na yung pagkakamali. At mula dyan sa pagkakamali na yan, tutubo, sisibol ang iba't ibang problema. Ang Panginoon ang aking pastol. Ang Panginoon, ibig sabihin, ang ganap na pagtitiwala ay nasa Panginoon. Hindi nasa isang partikular na tao, hindi sa isang partikular na pari, hindi sa isang partikular na pastor, hindi sa isang partikular na ministro. Sa Panginoon. Ang Panginoon ang aking pastol. Muli hindi nasa isang partikular na tao, sapagkat ang tao ay tao. Sapagkat ang tao ay tao. Na ibig sabihin, minsan tapat, minsan nagkakamali, minsan, madalas, pa nga, tulisan siya at magnanakaw. Ang tao ay tao, minsan tapat, minsan o madalas, tulisan at magnanakaw. Magtitiwala ka sa tao? Hindi. Ang Panginoon ang aking pastol. Minsan o madalas, mga pastol na parang parasito, linta, tulad ng linta, na ba na ang mga ginagawa, na ang mga ginagawa, may kapalit, may kapalit bawat kilos, may kapalit bawat gawa. Nangyayari sa simbahan at lalong nangyayari sa politika, sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Magpakatotoo tayo dyan. Magpapaka-ipokrito ba tayo dyan? Mga magnanakaw. Magpapaka-ipokrito ba tayo dyan? Tungkol dyan? Mga magnanakaw. One way or another, tayo rin ay nakapagnakaw. At dahil tayo ay nakapagnakaw, tawag lagi sa atin, magsisi sa ating mga pagnanakaw. Maliliit na bagay. Pagnanakaw. Ang trabaho mo, ang tungkulin mo, ini mo ginagawa ng ayon sa dapat o oras. Pinagnanakawan mo ang iyong kawan. Pinagnanakawan mo ang mga taong ipinagkatiwala sa iyo. Sige, sige, meeting tayo, usap-usap tayo. At tapos ikaw, madalas, sa mga usap-usapan na yan na seryoso, lagi kang wala, lagi kang absent, missing in action. Dinadaya mo ang kawan sa iyong presensya sa oras na dapat inilalaan mo sa kanila. Nangyayari sa simbahan, lalo nangyayari sa politika, nangyayari sa maraming sektor ng lipunan, kahit sa sektor ng edukasyon, kahit sa sektor ng edukasyon, sa sektor ng kalusugan, sa sektor ng hustisya, sa pagtanggol mo ko, ito ang aking kaso,
Sir, malinaw ang mga ebidensya sa'yo. Gawan mo ng paraan. Bahala ka na. Ito, under the table, over the table, gawan mo ng paraan. Malusutan ko. Sir, malinaw nga po ang ebidensya na mayroon kang pagnanakaw para sa kaban ng bayan. Gawan mo ng paraan. Ako nang bahala sa'yo. The truth will set us free. Makaharap ka ba sa salamin? Makaharap ka ba sa salamin? At sasabihin mo sa nakikita mong mukha sa salamin, ito ang mukha ng hindi magnanakaw. Ito ang mukha ng hindi magnanakaw. Kung mabasag yung salamin, ibig ko lang sabihin, magsisinungaling ba yan? Ibig ko lang sabihin, magsisinungaling ba yan? Ang salamin ay parang ating konsensya. Magsisinungaling ba ang iyong konsensya? Ang Panginoon ang aking pastol. Ang Panginoon, ibig sabihin, ang ganap na pagtitiwala ay nasa Panginoon. Hindi nasa isang partikular na tao, sapagkat ang tao ay tao. Minsan tapat, minsan madalas, tulisan at magnanakaw. Minsan o madalas, parang parasite o tulad ng isang linta. May kapalit bawat kilos, may kapalit bawat gawa. Nangyayari sa simbahan at lalong nangyayari sa politika, nangyayari sa maraming sektor ng lipunan. Hindi tayo dapat magpaka-ipokrito tungkol sa bagay na yan. Ang katotohanan nang siyang nagpapalaya sa atin. Maganda yung panunumpa ng mga reliyoso. The vows of poverty. Ito, sabihin ko uli, nang walang partiality din ha, katotohanan lang. The vows of poverty. Yan ba? Yang vows of poverty na yan ay kanilang isinasabuhay. Ayun na, ayun na. The vows of poverty. Buti hindi ako natuloy. Kundi, kung hindi, meron din, magkakaroon din ako ng vows of poverty. Ngayon, wala akong vows of poverty. Pero hindi ibig sabihin, dahil wala akong vows of poverty, mamumuhay na ako ng sobrang luho. Hindi rin tama yun. It's not, it's, sir, are you joking? Buti na lang, wala akong vows of poverty. Tawag pa rin sa atin, mamuhay tayo ng simple o payak. Meron man tayo o walang vows of poverty. So the vows of poverty ng mga reliyoso, iyon pala iyon. Iyon pala iyon. Bilang pag-iingat na huwag maging sakim at makasarili. Na hindi maging maluho, sobrang luho sa dapat. Payak, simpleng buhay, ngunit puno ng saya at kapayapaan ng kalooban. Bakit? Wala kasi akong inargabyadong tao na hindi ko sila pinagnakawan. Hindi ako naging magnanakaw. Walang inargabyadong tao. Ganun.
nakalalayo sa kasakiman at pagkamakasarili. Dahil diyan nalulugod ang Diyos. Sir, totoo, harap ka sa salamin. Sinabi ko na po, sinabi ko na po, ako din ay makasalanan. So, ibig mong sabihin, sir, one way or another, nagnakaw ka rin. Hmm. Bilang kumpisa, lopo. Bilang kumpisa, lopo. Pinagnakawan ko nga ng oras ang mga estudyante ko. Yung 50 minutes sa dapat ko silang turuan. Yung 50 minutes, 20 minutes doon, tinulog ko, natulog ako. Mga anak, pakikopya yun na sa board, papahinga lang si Sir, ah. Mga tulog. Nagawa ko na rin yun. Nagawa ko na rin yun. At marami pa. Pagnanakaw ng oras, pagnanakaw ng panahon. Di lang naman pagnanakaw sa mga material na bagay. Mga school supplies. Tignan nating mabuti. Pupunta tayo dito. Tignan nating mabuti ang panalangin ni Saint Ignatius de Loyola. Tayong lahat, one way or another, nagkaroon ng hindi katapatan sa Panginoon, sa Diyos. One way or another. Ikaw, ako rin, nagnakaw. Kung sabihin hindi, balikan mo ang buhay mo. Nangupit ka rin naman sa ka ng nanay at tatay mo. Oops. Punta tayo sa panalangin ni Saint Ignatius de Loyola. Lord Jesus, teach me to be generous, teach me to serve you as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to ask for any reward. Save that of knowing that I am doing your will. Amen. Iyang panalangin ni Saint Ignatius of Loyola, de Loyola, this prayer again is attributed to him, that this prayer expresses a deep desire to serve the Lord self selflessly selflessly maglingkod sa Panginoon buong puso nang walang anumang halong pagkamakasarili, pag-iimbot na ginagawa at gagawin ang mga bagay-bagay ng naaayon sa kanyang kalooban. The context and significance of this prayer of Saint Ignatius de Loyola in our Christian life and spirituality. What is it? Context and significance. Assignment na lang. Maraming bulaang pastol, maraming hindi totoong pastol, maraming bulaang leader, mga hindi totoong leader. Sa kapanahunan ni Jesus, sa kapanahunan ng lumang tipan, ganun din. At nagkaroon ng propesya sa lumang tipan tungkol dito. Binalaan ng Diyos ang kanyang bayan. At hanggang ngayon, binabalaan pa rin tayo. May mga taong hindi totoong pastol. Ngunit may isang darating na siyang mag-aalay kahit ng kanyang buhay para sa kawan. Siya ang mabuting pastol, that he will lay down his life for his sheep. Si Jesus yon, ang larawan ng mabuting pastol. Ang propesiya naman na tinutukoy ko ay matatagpuan sa aklat ni Propetang Ezekiel, Kabanata 34. Medyo mahaba, pero pabayaan niyo pong basahin ko ng mabilis. A reading from
The book of the prophet Ezekiel, chapter 34. The word of Yahweh was addressed to me as follows: Son of man, prophesy against the shepherd of Israel. Prophecy and say to them, Shepherds, the Lord Yahweh says this: Trouble for the shepherds of Israel, who feed themselves, shepherds out to feed their flock. Yet you have fed on milk, you have dressed yourselves in wool, you have sacrificed the fattest sheep, but failed, but failed to feed the flock. You have failed to make weak sheep to be strong, or you failed to care for the sick ones, or bandage the wounded ones. You have failed to bring back strays or look for the lost. On the contrary, you have ruled them cruelly and violently. For lack of a shepherd, they have scattered to become the prey of any wild animal. They have scattered apart. My flock is straying this way and that on mountains and on high hills. My flock has been scattered all over the country. No one bothers about them, and no one looks for them. Well then, shepherds, hear the word of Yahweh. As I live, I swear it is the Lord Yahweh who speaks. Since my flock has been looted, pinagnakawan, and for lack of a shepherd is now the prey of any wild animal. Since my shepherds have stopped bothering about my flock, since my shepherds feed themselves rather than my flock, in view of all this, shepherds, hear the word of Yahweh. The Lord Yahweh says this: I am going to call the shepherds to account. I am going to call the shepherds to account. At tuloy-tuloy po iyan. Bilang babala na sino man sa lahat sa atin na tayo ay mga pastol rin naman. Huwag nating pagtaksilan ang kawan. Ang pagtataksil sa kawan ay pagtataksil sa Diyos. Huwag nating pagtaksilan ang bawat isa, lalo na kung tayo ay magkakaibigan. Ulit, huwag nating pagtataksilan ang kawan, dahil ang pagtataksil natin sa kawan ay pagtataksil natin sa Diyos. At ang pagtataksil natin sa Diyos malaking kasalanan sa Kanyang harapan. Ang pagtataksil natin sa Diyos ay malaking kasalanan sa Kanyang harapan. Huwag pagtaksilan ang kawan upang hindi mapagtaksilan ang Diyos na naglagay sa atin sa katungkulan. Huwag din nating pagtaksilan ang isa't isa, lalo't higit tayo po'y magkakaibigan. Huwag nating pagtaksilan ang isa't isa, lalo na po at tayo ay magkakaibigan. Magpagtaksilan ng kawan upang di mapagtaksilan ng Diyos. Huwag pagtaksilan ng isa't isa, lalo na tayo'y magkakaibigan. Ipanalangin niyo po ako at kayong mga kaibigan ko rin naman ay pinangangakuan ko ng patuloy ko rin pananalangin sa inyo, para sa inyo. 257.
3 minutes before 3 o'clock, Divine Mercy Hour. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, Brother Aaron po. Paalam.